Let's start with the left side. Yes, hello po. Magandang hapon po. Ako po si Magic Kid de la Cruz. Ako naman po si Magic Kathleen. Hello po, my name is Parky, Magic Parky po. I'm Magic DJ po. I'm Dr. Apolohencia, the co-producer of this event. Hello po, good afternoon. Ako po si Magic Jubel. Hello, I am Magic LB. Hello, I'm Magic Jenna. So, palakpan naman natin ang ating mga talent. No? So, welcome sa ating mga talent, syempre sa ating press. So, let's start the concert details. No? So, sa ating organizer, ma'am, kailan po mangyayari yung concert na inaabangan natin? On June 25, 2026, 7 p.m. at Music Museum. Yung ticket po natin, saan po available? For the tickets po, pwede nyo po kaming i-PM po. Isa-isa po kaming 7 artists. 4K po yung VVIP, 3K naman po yung VIP, and 2K po yung Gen Ad. Okay, so, isa-isa sasagot yung ating talent. Ano yung ipapakita nyo sa event or talent sa ating mga manonood sa ating concert? Hello, eto na lang ma'am. Siyempre po, sing and dance. May dramatic din na magaganap. And yeah, we're expecting po na meron po sa yung mga original songs na ginagawa at the moment. And yun po, sana ma-apply din po namin, ma-play and may makita po sa inyo. And yun, dance, any kind of magic performances po, may expecting po sa amin on June 25 po. Thank you. Ayun po, and meron din po kami ilo-launch na song kami po na group no, na ipapakita namin sa inyo on the concert po. At saka Magic po ang pangalan, so magpa-magic po kami doon. Abangan nyo lang po, bumili po kayo ng ticket para malaman nyo. And magkakaroon po kami ng original song, Sing and Dance. And meron pa kayong makikita sa amin na Magic 7. And mas ipapakita namin kung ano po yung mas gagaling sa aming Magic 7. Yun nga, dahil sabi mo, we are so excited kasi may mga pasabog po si Direk na which is gagawin po namin na I don't know kasi kung kami parang kaya ba namin to, pero since naniniwala sila direct sa amin na kaya nyo to, magagampanan nyo to. So, hopefully po ay makapunta po kayo sa concert na ito. Marami pong magaganap, more on entertainment po. Gaya ng sabi nila, sing, dance, comedy, may mga ilo-launch na new songs, mga original songs po. So, abangan nyo po yun. Thank you. So, sa venue natin, no, sa Music Museum po ito gagawin sa ating organizer, producer. So, bakit ito po yung napili yung venue for your concert? Para po sa producer at co-producer at sa mga organizers ng Music Museum, bakit po ito ang napili namin? Dahil naniniwala po kami na ito ang first steps para makilala ang mga talents namin, mga artists na nagsisimula pa lang sa ganitong industry. Thank you po. Okay, so, kaya yun po yung napili yung concert. So, open din po ba kayo sa mga magpa-partner po sa inyo sa event sa producer po natin? Open pa po kayo sa ibang company to partner or support your concert? And hoping po kasi kami sa
magiging unity ng grupo po ito. Kasi kung magkukulang or what, hindi pa po namin alam. Pero ano po kami doon? Open po kami doon. Actually, may mga tumatawag at nagtatanong na rin po sa amin tungkol sa kanila. Kaya open po kami doon. Thank you. Yung mga company and organization Yes. to support yes. your concert. Meron na po. Oo po. Marami na rin po nagtatanong sa amin. So ano po yung pinaka-main advocacy po ba ng concert natin, Madam? Yung main advocacy po ng lalo na ng MCD production is to upliftment and the charity. Yun po naman lagi ang inaano ng producer ng MCD. Maiano po namin yung extend po namin yung pagtulong sa mga charities, and at the same time po yung artist namin, yan po yung makita po namin yung pag-angat nila isa-isa. O hindi man isa-isa, pangkalahatan as a group. Thank you po. So balik tayo ulit sa mga talent, no? Ano yung mga paghahanda nyo? Kasi sa June pa yung event and it's March pa lang. So ano po yung paghahanda na gagawin nyo as an artist or talent kasali dito sa concert? As an artist po, yung mga paghahanda or pinaghahandaan namin is, syempre, ang unang kalaban namin dito is magkakalayo po kami ng lugar. May taga Cebu, may taga ibang location po kami. So, ang inaayos namin po dito is yung paano kami magsasama-sama para makapag-practice or makapag-training ng mga kailangan pa namin gawin. Pero sa tulong naman po ng aming mga producer and organizer, na nagagawa po kahit pa paano ng paraan na okay, magsisa tayo ng ganitong date and then magpa-practice tayo. Walang kahit anong ibang gagawin. Doon tayo sa priority or sa goal na kasi kailangan dito is sulitin yung time management. Yun po. So kailangan talaga na pag magkakasama kami, kung ano yung kailangan, yun po ang gagawin muna. Yun po. So as early pa lang magpe-prepare na tayo syempre para abangan ng ating mga viewers, audience, and syempre yung manonood lalo na sa concert natin. Anyway, nandito yung ating mga press, so baka meron kayong additional. So isa-isa, you can ask question. Use the mic in your representation. Hello, congrats sa lahat po. Especially sa kay Direk tsaka kay Doktor. Bali po ito, ano po yung nagpa-oko sa inyo na sumugal kayo sa pag-organize at pag-produce ng concert? Yung unang-una po is yung nagtiwala kami sa mga artists. Dahil alam po namin yung kakayanan nila. Magagampanan po nila bawat isa kung ano po yung in-expect ng bawat supporters nila. Kaya po yun po yung paniniwala. At binigay din po namin ng MCD production yung paniniwala na magagampanan po nila yun. At alam po namin na magiging successful po. Thank you. Then, anyone sa sinabi dito, ano yung masasabi niyo na sumugal siya para sa inyo? Anyone can answer. Para sa akin po, thank you so much, Daddy Do, kay Mami MCD, thank you so much na nagtiwala po siya sa amin, mostly po sa atin po. Maraming salamat, Mami. At kami po lahat, gagawin po namin ang best namin na mag-successful po. Kagaya po ng part 1 ng concert namin, mas gagawin pa namin more para po sa producer, para sa mga naniniwala sa amin, mga babies namin, saka mga supporters namin. Thank you po. Tama, may na pa na concert. Opo, meron po kami part 1. Okay. Okay na. Ay, Yung part 1 po kasi, actually, nag-start yun sa pag-invite sa amin ni producer Melanie sa Bohol. Doon talaga nag-start lahat, which is kasama ko yung mga team Bohol talaga dito. So, doon nag-start na nagkita-kita kami kasi mga live streamer po kami sa TikTok po. Doon kami nagko-collab. Hindi pa kami nakikita talaga, personally. So, nung doon sa Bohol po, doon po naganap lahat na nagkakasama kami kasi nga, in-sponsoran po kami ni producer Melanie.
nung time na yon. So, doon kami nagkakilala. So, sabi ko kasi sa kanya, ikaw, Master kasi tawag ko sa producer namin. Master, sabi ko, Master, ikaw talaga, panay ka sa, ganito sa amin. Why not produce a concert? Kasi kumakanta-kanta naman kami doon sa ano. Para at least makita din namin yung mga supporters namin. And at the same time, si Master kasi may ginagawang charity. So sabi ko, why not produce a concert for a cause? Para din sa charity. So doon talaga na-start na. So eto na nagkasama-sama na kami, sila Jobel. Actually, ako, si Jelay, partly, PJ ang nasa Bohol. Tapos si Kathleen din kasi at saka si Jobel nasa Visayas din. So, naka-join na din ako. So, doon na talaga nag-start lahat. So, yun, ano kami. Then, yung mga nasa malalayong lugar, how's the experience in Manila? Nalibot mo na ba? So far po, ang ganda po ng Manila. Yung mga tao dito is, just like that, mapagmahal talaga. Minahal na kami, na parang kami, anak niya. And so far din sa namin dito. Kasi dito, first time na pumunta ako ng Manila kasi nakapag-showtime na ako. Pero this time is iba. Nakasalamuha ko lahat ng mga tao na dito. Hindi naman lahat typically na lahat talaga na wala. Yun talaga. Minahal kami. Kahit hindi kami taga dito. Hindi kami snob. Ayun. Hello po. Sa akin naman po, yes, same sa copy-paste. Hindi po, the acceptance po, grabe yung, syempre parents na kung aloy nila kami, bibihin nila kami, kahit ano pagkain, ganun po ang na-experience namin dito sa Luzon, sa Manila po. And napakagaan, worth it na gawing pamilya. Ang Magic 7 with daddy at saka mami ng CD. Kaya masaya po kami. And hopefully, same time after. Thank you po. Kumusta ang tanan? Okay na. Dapat magbisaya ako. Ako ay Bisaya mo din. Challenging talaga yung pagtatagalog sa aming mga Bisaya kasi yung Bisaya namin gahi. Ano ba Tagalog? Matigas, yung accent. Oo, yung accent kasi namin is matigas. Kaya challenging yun sa aming mga taga-Bisaya. Pero dahil sa mga brothers namin, parang kapatid na namin sila, tinuturuan nila kami, ginagayad nila kami. Kaya happy kami. Paulit-ulit, Daddy. Thank you. Thank you, Daddy. Okay. Apo. Sino yung parang, follow-up lang, sino yung leader? May leader ba? Master. Master yung master namin. Master. Si El. Hindi naman. So, kasi ako, mas ahead ng ilang years sa Manila. Ito kasi medyo mga so parang in terms of sa akin sila nagsasubmit. For my last question na lang, din collaboration, meron bang kayong inaay ng mga singer or dancer isa-isa? Or as a group? Wala naman. Yung parang gusto nyo mga duet, mga singer. Madami ba? Kasi nung part 1 namin, may ginaya lang kami na parang trip lang namin boy band. Backstreet Boys. Pero maganda ng boses nila, kakailang. Di ba? Kanina yung direct, di ba? Kakailang. Maganda yung date lang. Wala ba? Sige, ako na lang. Ano ba? Sample ba? Hindi. Yung dream collaboration as a group. Or may idol ko yung singer sa showbiz. Kahit gusto nyo i-collab, alam mo, may pagkakataong mabigyan kayo, di ba? Siguro para sa akin, si Regine talaga. Regine Velasquez talaga.
Gusto mong maklog. Ayaw yung Habibis. Sa akin, yung Budangel. Oh, yeah. Oo, kasi medyo ginagaya ko yung boses nila. Paul. Sa akin naman po international si Vanessa Wu. Yung sa report. Oh. Sa akin si Casey Tandingan. Yeah, same po. Copy paste ulit. So, Idol ko po si Casey. Yeah, the performance. Lahat po, bosses, yeah, copy paste sana. Ayoko mag-copy-paste. Sa akin po is, nung bata pa kasi ako, idol ko na talaga to si Sarah G. Siya talaga yung nakapag-boost ng talent ko. Yung mga kanta niya, kinakanta ko na sa contest ko. Yes. Tapos si Morissette, naku, Bisaya din yun. Oo, kasi parang sa concert, bibilin kayo lahat. At ang idol nyo eh. At may din ako sa international, mga si Celine Dion at saka Mariah Carey. Yun Saya talaga. kaya. Opo. Ako, Katrina Velarde, pero hindi kasi kaya baka mahimatay ako, kaya gigising na ako. Ay, for last kay Direk, Mel, paano yung pag-handle nyo po sa parang lahat to binitay? Pare-pareho naman ang pag-handle eh. For example, group sila, di ba? Pag nag-group kayo, yung pag-handle mo, as anong klaseng group sila. Ngayon, sa nakita ko, kaya pumayag ako, unang-una, dahil kay Doki at kay Melanie, yung producer namin. Pumayag kami dalawa ni May. And remember, kami ang nag-concept ng The Legends on the Dance Floor sa Araneta. So, ito siguro yung pangalawa after nun. So, siguro mahihirapan sila dahil malalim yung utak namin dalawa ni May. Pero, akong nakakaramdam talaga ako sa pitong yan. May aabutin yan. Meron ba kayong nakita, etong tanong ko sa inyo, meron ba kayong nakita na grupo na puro magic? Sa buong, wala, di ba? So, ibig sabihin, meron puro lalaki. SB19, di ba? Puro babae, sex bomb, bini. Bakit hindi natin bigyan ng puwang ang magic para maging successful sa dito? Pero wala akong alam kasi management-wise, sila na yan, di ba? Pero kung ako tatanungin mo, gusto ko sila makita na nakahanay sila sa lugar na yun. I thank you. Congratulations. And Hi, Justine from Star Entertainment. First time ko lang maka-work si Derek May and Myla. Yun lang, gusto ko malaman yung expectation nyo before and now na naka-work niya na siya. Nung una po, medyo kinakabahan kasi pag sinabing direct, Tito Mel talagang magaling. And at the same time po, medyo parang po strict. Pero nung nag-meet po namin sa ngayon, kalong po talaga si Direk. And madami po siyang kalokohan. And excited po kami maka-work si Tito Mel and si Tita May po. Ako naman po, nakilala ko na si Tito Mel sa Showtime before sa That's My Tomboy. So, before pa lang, parang nanginginig na ako kay Tito Mel. Pero alam ko mabait, marami akong natutunan sa kanya before, kahit na sa backstage. Thank you. Sa akin, siguro personal development siguro. Kasi parang nakikita ko kay Tito Mel na parang magaling siya doon. So like, siguro kung hindi kami masyado marunong sumayaw, since korte ni Tito Mel ang pagsasayaw, baka maging street boys kami nito. Yun yung na-expect ko di ba? Oo, di ba? So, Tito Mel yan may pangalan si Tito Mel. So, siguro sa mga workshop na baka ibigay sa amin ni Tito Mel, baka doon kami mag-level up. So, yun po. Hindi. Ako kasi finger Hindi dun sa
sa TikTok pa lang na nag-up si Tito Mel. Parang tumaas yung respeto ko kasi narinig ko na Tito Mel is the one direct kasi sa mga maraming i-guide lalo sa mga artist. And ang expectation ko, Tito Mel is stricto and mahaba yung ano ko ngayon na expectation kasi kaming mga Magic 7 is meron pa kaming matutunan kay Tito Mel. And isa din sa mga excitement na makatrabaho namin siya and lalo na kay Tita May. Tita May, kasi siya naman Bisaya, may isod kayong mga Tagalog. And marami. Tita May, yan. Pasensya na po, Tita May. And siyempre nagpapasalamat kami kay Doc. Hindi dahil yun ako kilala si Tito Mel siya, si Ito man, ano po, ayan, first time, sabihin mo, Mel Feliciano, parang na-excite ka na masyado. Yes. Parang, paano kaya? Yun nga, mag-question ka sa sarili mo kung yung experience, yung lahat ng ginawa nila sa entertainment, di ba? Kaya namin. But, ginawa ko namin yung challenge. Like, okay, sige, ibigay natin yung lahat ng best natin dito to prove ourselves kaya natin. And yeah, Tito Mel. Tita May. Ito ka lang, yung anak pang ano yun, steak. Ayan po, magtrabaho po tayo, magtatrabaho po kami ng maayos. Gagalingan po namin. And, yan. Ang steak niyo po, yung ano niyo ba? Thank you po. My expectation po kay Tito Mel is napakataas. Kasi nakikita ko ng bata pa ako. Nakikita ko na sa ano. Nakikita ko siya sa TV. Province kasi yung amin, province na Cebu, so hindi talaga gaano maano. Nakikita ko si Tito Mel pag flash sa TV. Nung sinabi nila ni Mami at saka ni Dad na siya yung magdadirect, napagalan ko, wow, ito, opportunity ito. Hindi ako natakot, pero excited ako. Kasi gusto kong matuto at gusto ko pong maipakita kung ano yung talento ko. Kasi yun yung passion na gusto ko. Hindi ako natakot, hindi man sa panagyayabang, no? Hindi sa pinagyayabang talaga. Yung takot ba is iniset aside ko. Kasi paano na lang kung matatakot ako, uunahan ako ng, baka hindi ko ganon. Kaya nilagay ko sa isipan ko, this is an opportunity to us. Yes. Ako naman baliktad. Kung siya hindi natakot, ako takot. Pero, isa aside yung takot, syempre nandun yung feeling na excited ka. Kasi Tito Mel Feliciano yan eh. Hindi yan basta isang personalidad lang sa industriya. Ang daming dumaan din sa kanya. So, kung yung mga tao na yun is natulungan niya, what more pa ako or kami? Kaya sobrang, sabi nga ni Tito Mel, it's not about the money, pero yung iiwan nyo sa tao at yung magiging performance mo. Sobrang excited na nakakatakot. Yan po, thank you. Okay, second question, paano nabuo yung grupo and why Magic 7? Paano nabuo? Kami po is, actually kami mga magkakasama na, may mga friend na ako dito talaga sa TikTok. Yan, may mga kasama na ako na nagko-collab na rin. Pero, hindi, late ko, parang kailan ng CPS. Actually, kakilala ko lang po dito talaga nung una is,
Jelay, DJ, Master LB. Yan yung mga common na nakikita ko na. And then hanggang sa pinakilala na, nagkasama-sama na. Ayun. Ayun po. Nagsimula po nga ito lahat, sabi ni Master Alvin kanina po. In-invite po yung streamers sa TikTok. Doon po kasi kami nagkakilala tayo lahat. And si Mami ang CD po namin, sabi niya, punta kayong lahat sa Bohol. Gastusin natin kayo para magka-meet, magka-isa kayo. So doon po nangyari, ang bonding po namin doon is kantahan, kasayahan, lahat ng kung anong sino kami, doon namin nilabas. And then, nabuo. Yung parang automatic po na nag-connect. So yan po, pag after Bohol, ayun na, sabi ni Master LB, why not mag-produce ka si Mami ang CD ng concert since yun naman talaga passion and gusto talaga doon namin na-enjoy ang isa't isa through music. Yeah. Master Alvin? Yun nga, actually, ano lang yan eh, more of bonding ng Sunday sa buhay. Kaya lang may dumating na bagyo ng time sa Cebu. So, ginawa na lang namin ang concert for a cause doon sa Cebu. Since may naman si PL doon, si Party sila. May bar sila doon na in-invite lahat ng mga LGBT community doon sa place na yon at doon kami nagkantahan. So, ang kasama ko pa lang doon is si Jelay, ako, si Party, and DJ. Kasi hindi nakasabay si Keith kasi sa priorities. So, kami talaga yung una, kami apat. And then, nung nasabi ko kay Master MCD, she's the producer, na why not produce a concert. So, parang kaming apat, parang hindi, parang kailangan pa natin, di ba? So, ito, na-invite si Jobel, si Kathleen, and si Kit. Since nasa isang, lang kami, sa isang platform na kami sa TikTok. So, yun na, doon na nag-start lahat na, kami, as in kami lang. Suggestion, ito gagawin natin, kayo dalawa, ito kami tatlo. So, doon talaga nag-start lahat. And then, I don't know, biglang may part 2 na agad. Hindi pa nga natatapos ang part 1, gusto na agad ng producer, hindi, mag-part 2 tayo. Sabi niya, nasa kami hindi pa tapos. And then, siguro may rason talaga lahat. Kasi hindi namin akalain na si Doc, kilala niya si Tito. Kasi ang nasa ano namin nasa mind namin is, sige, mag-produce tayo ng another concert, pero dito lang. Kaya lang, mas bigger ang idea nila na sa amin, nilabag sa amin. So, kami naman, na-cultured shock kami kasi galing kami dito sa sa bar lang. Tapos biglang music museum. So, sabi ko, kaya natin. Well, sabi naman nila, Doc, and kasama din si Miss Ren na, hindi, kaya nito, makitaan namin kayo ng potential. So, kami naman, malaki din ang namin kasi nagtiwala sila sa amin. And then, mas gumaan din kasi nandito si Tito Mel. So, si Tito Mel lahat ang may talaga dito. Ganito yan kasi ang unang-unang part 1 nito, iba ang title niyan. Ang title niyan ay The Rhythm of Pride. The Rhythm of Pride. So, parang binigay ni Doki sa amin yan, nag-meeting kami. Sabi ko maganda naman yung pangalan, pero ibig sabihin, hindi ako, sino ba nagbigay nun? Isa yata sa inyo nagbigay nun eh. Si PJ, di ba? DJ, anong meaning ng Rhythm of Pride? Parang... Actually po, lahat kami nagbigay ng idea kasi ang June po is Pride Month po talaga yan. So, yung concert po namin sa Music Museum is para po sa mga LGBTQ. So, nag-isip kami ng pangalan and then napagbotohan po namin yung Rhythm of Pride. Yung Rhythm of Pride kasi, nung narinig ko, siyempre,
sa amin kasi sa showtime, nasanay kami na dapat malakas sa tenga. Dapat malakas sa tenga. Yung rhythm of pride, parang ang dinig ko, rhythm of the music, parang ganun kanta. So, sabi ko kay Doki, pwede ba ako mag-suggest, kami dalawa ni May, pwede bang palitan natin yung pangalan? Kasi parang hindi nakakatch sa utak ko eh. Ang una ko naisip noon is More Than a Woman. Number 1, di ba? Ganun kayo, More Than a Woman. Pangalawa, Finger Looking Good. Pwede rin, di ba? Di ba? Tapos, yung KFC, KFC na maganda rin, di ba? Catchy, di ba? Kasi pagka nag-iisip kayo yung pangalan, for example, ang pangalan niya, Ronaldo, ang pangalan ko Ambo. Sino ko lang yung naalala? Di ba si Ambo? Kasi iba yung pangalan niya. Ngayon, nung pumasok na yung, tinawagan ko actually si Jenna yung tinawagan ko eh. Jenna, ano ba ang tawag sa mga, mga tomboy? Sabi niya, ang sabi ni Doki, magic. Oh, malakas pa rin sa pandinig ko, magic. Magic, bakit maging magic? Kasi, namamagic nila lahat pati pag-ibig ng babae. Yan ang magic. Yun sila. Kaya nung narinig yung magic, maganda na yung magic. Kesa doon sa finger looking good. Pangit na pangit. Pwede pa nga yan, hawak kamay. Bawal yun, bawal. Di ba, double meaning, hawak kamay. Huwag mong kamayin, napapanis. Pwede gano'n, di ba, yung mga pangalan ninyo. So, ayan, kaya ngayon, nabuo na sila, awa ng Diyos, ayan. Kaya si Doki ngayon, tuwan-tuwa, dahil hindi ko na siya tinatawag ng tomboy. Magic na ngayon ang tawag kay Doki. Doki, ba't anong naisip mo? Magsalita ka sa kanila. Doki, bakit ang magic? Kasi yun ang galing yun eh. Yes. Bakit po? Kasi since nung lumalaki hanggang sa naging na po ako, doktor, ang pangit po kasi pakinggan yung tomboy na doktor. Di ba po ang pangit? Hanggang sa sabi ko dun sa mga co-doctors na namimit ko, oo nga dok, bakit nga ba ganun? Sabi ko, hindi sa akin, para sa akin, gusto ko nga tawagin lang tayo magic. Sabi ko, bakit? Sabi niya ganyan. Kasi, yung nagagawa ng tunay na mga lalaki, nagagawa rin naman natin eh. More than that pa. Pero, syempre, may limitasyon. May limitasyon. Syempre, iba pa rin yung mga lalaki, di ba? Kaya lang, ang pangit talaga naman po sa pandinig na parang salitang kalye, salitang ano lang po, di ba? Kahit po, di ba sorry din po, sa mga bakla, di ba, ayaw nyo rin po matatawag na gano'n, di ba po? Ang pangit. Ewan ko, kayo po sumagot. Hindi ko alam, kayo po sumagot. Hindi ba ako bakla? Ganun po, that's magic. Kasi kung alam ko, the logic is, yung nagagawa nga ng mga lalaki, pwede namin gawin yun. Kumbaga, lalo na sa pagmamahal sa mga babae, kung paano namin naiingatan, minamahal, protektahan, ganun din po sa mga katulad. At sinasabi po nilang bangga. Hindi niyo po alam kung ano yung namamagik namin sa bawat buhay ng isang tao. Kaya from now on, nabuo ang Magic of Seven. Yun po yung gusto kong paratingin sa mga LGBTQ na magic tayo. Ito po. Ano po? Di naman po sa mga members, parang tugtungan lang yung sinabi ni Doctor. Ano po yung mensahe na gusto nyo mapulot or i-impart sa mga panonood ng concert? Especially sa mga part ng community, LGBT. Ang mensahe naman po namin is dapat po equality. Yung pantay-pantay po sa lahat. Hindi o treatment po kasi po kahit ngayon po alam na natin na mostly tanggap na yung mga LGBTQ pero meron pa rin pong mga
homophobic na mga tao. Yung stereotypes pa din para sa amin na, oy, tomboy Mio, mga ganun. Oy, tomboy, hindi kayo magkakaanak. Pero ngayon, isipin nyo, mostly sa mga single mom, sinong gusto nilang maging partner? Tomboy. Dahil iniwan sila ng lalaki at sino ang sumalo ng responsibilidad? Kaming mga tomboy. Yun po. Magic nga. Meron, magic. Magic nga. Kaya pala magic. Magic nga. Ayun na yun. Sige, based on my own experience and personal. Ako kasi recently lang ako nag-out because mga considerations like I am Christian and sa Bible wala talaga ganito. And I respect that. Ayaw niya rin. So, yun, medyo nag-hesitate ako na i-out it because yun yung weakness ko, yung mabash ka or ano bang term yan na yes, criticism. So, medyo weakness ko yan na may masabi ang tao sa akin. So, ako nung actually 2 years ago bago ako nag-out. Pero alam ko na ito yung identity ko. So, ito din message din sa lahat ng mga takot. No, mas masarap sabihin, mas magaan yun sa feeling na I am me now and ang importante lang wala akong naapakan na tao. As long as maganda ang pakikitungo ko sa lahat, lalo na sa mga lalaki, sa babae, sa lahat ng mga nakakausap at nakakasalubong ako. And siguro isa din to sa mga advocacy, Char. Para bang may advocacy na, di ba? Na, oo, kasi karamihan talaga, may mga iilan din, hindi pa talaga out. Now, I'm not pushing them na mag-out, lalo na sa mga Christian, kasi ako